Para po sa mga nangangailangan ng magaganda at matitibay na kasangkapan para sa inyong mga tahanan, gaya ng iba't ibang uri ng muebles at mga appliances, dito lang po matatagpuan sa Quezon Furniture and Trading. Sa Quezon's Furniture, matatagpuan ang pinakamurang plastic furniture products gaya ng silya, lamesa at Durabox cabinet. Dito din matatagpuan ang mga genuine Eurotex products gaya ng foam, table at chair. Tandaan po nating lagi, Quezon's Furniture, mga murang furniture products. Marami rin po kayong makukuhang kasangkapan sa abot kayang halaga na pwede ring hulugan na swak sa bulsa. Quezon's Furniture po ang tandaan. Ang Quezon's Furniture and Trading ay matatagpuan ninyo sa Mulabi Street, Doña Francisca, katapat lang po ng Sabungan sa lungsod ng Balanga. At pwede nyo rin po silang tawagan sa telepono bilang 237-3654 at 237-4628. Lagi po nating dandaan para sa matitibay na kasangkapan at magagarang muebles na abot-abot ang halaga ng ating mga bulsa. Quezon Furniture and Trading. Quezon's Furniture. Bukas sila mula Lunes hanggang Linggo. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You wake me up when I get wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Welcome to Hashtag DBF. In your love, I'm complete. Hashtag blessed, beloved, and favorite. You, this life we created. Ayan, every 7 p.m. po yan. Dito lang po yan sa 98.3 FM Smile Radio. Black and white, just the color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Isang mainit na gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami every Friday night. Makakakwentuhan nyo at makakakantahan ngayong gabi. Ayan, ako po si Chacha Faith at makakasama nyo po ko ngayong gabi. Maybe I really know what living is. Yan, syempre binabati ko po lahat po ng mga nakikinig po sa amin ngayon. Dyan po sa Angeles City, Pampanga. Hello po sa pamilya po namin dyan. Yan, napakagandang gabi po. At hello din po sa mga nakikinig sa atin nandyan sa Lote, Puerto Rivas. Yan, may nakikinig sa atin dyan, mga kapatid natin. Hello po, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given the gift. If I'm a living, I'm a living success. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given the gift. Siyempre, hello din sa mga kapatid natin dyan, yung BBF team. Yan, binabati ko kayo. Yan, hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng gusto kaming makita at mapakinggan online, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ayan ulit sa lahat po ng gusto po kaming mapakinggan at makita via live streaming, punta lang po kayo ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM.
smile-radio-98-3-FM. A reason all my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. Yan sa lahat po ng lahat ng may pabate, lahat po ng may prayer request, yan. Text lang po kayo 0907-906-3452. Again, 0907-906-3452 and 0917-928-4843. Yan po, text lang po kayo para po sa inyong prayer request. At kung may request po kayo, yan, text lang po kayo sa amin. Yan, nandito po kami. Kakantayin po namin ng live or pwede rin po namin i-play dito ang mga Christian music. Yan. You lead the way, got your eyes beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Twisted color all around, all is new in the Savior eyes. Again, ito po ang hashtag BBF on 98.3 FM Smile Radio every Friday 7 p.m. 7 to 8 p.m. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating kantahan. Here's I Know Who I Am by Israel Newton. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am.
that was Still Standing by Lakewood Church. So, tama na si Lord, si Jesus Christ ay isang solid rock na pwede nating kapitan sa in times of trouble and in times of need, 'di ba? Kung ano man yung pinagdalaanan natin ngayon, si Jesus, siya yung solid rock natin, siya yung kakapitan natin sa bawat pagsubok na pagdadaanan natin. Amen. I'm still standing. And not for your mercy, not for your love. I most likely would have given up. And not for your favor, never could say. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Ayan, only by the grace of God, kaya po tayo nakatayo ngayon at nabubuhay ngayon. Yan. Dahil lang po yan sa goodness ng ating Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pinagpala tayo ngayong gabi sapagkat patuloy nating nararanasan yung faithfulness at goodness ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. So, nung nakaraang Friday, ang ating pong topic ay choose to bless the Lord at all times. Napag-aralan natin doon na kahit anong panahon, sa lahat ng panahon, ano man ang ating sitwasyon, ay mas piliin po natin ang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Kasi sa tuwing tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga pangit ang mga nangyayari sa atin at maganda, mas pinipili natin magpuri at magpasalamat na establish, lumalakas, tumatatag ang ating kalooban, tumatatag ang ating mga puso, kasi nararanasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Nagbigay tayo ng mga example noon, katulad ni David at ni Paul and Silas. Ngayong gabi naman, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong topic ay napakahalaga na kung minsan ay paulit-ulit nyong naririnig po mula sa amin dito sa BBF at mula sa amin ni Pastor Alin. Nga po pala, ito po si Pastor Raul Ruiz. At salamat sa inyong pakikinig. So lagi po ninyong naririnig ito sa amin paulit-ulit po. So ngayon po ay muli namin po kayong bibigyan ng mensahe na makapagbibigay po sa atin ng kaunawaan kung ano po yung kahalagahan ng ating po mga salita. So ang title po natin ay Speak the Language of Faith. Ayan. Salitain natin yung lengguwahe ng pananampalataya. Yan, pag sinabing language of faith, ito yung mga salita na ng isang mga salita ng pananampalataya. Ibig sabihin ito'y salita ng buhay, salita ng nagwagi, hindi ng salita ng pagkatalo, kundi salita ng nagtagumpay, salita ng masaya, salita ng tunay niyang nararanasan ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. So yan. So speak the language of faith. So sa pag-aaral po na ito ay nais po namin ipakita sa inyo yung pong muli yung kahalagahan kung gaano po ka-powerful yung ating mga salita na kung ano man ang ating sinasabi patungkol sa ating sarili ay pwede nitong baguhin ang ating pong pagkatao at pwede po nitong baguhin ang ating pong buhay. So, hayaan niyo po na dalhin po namin kayo dito po sa Bible, dito sa 1 Peter chapter 3, Pastor Nalin, verse 10, babasahin ko po. Sabi po diyan ay, For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Ayan. So ito po ay nasa 1 Peter chapter 3 verse 10. So ang salita ng Diyos ay napakalinaw at napakaganda.
So sabi po dyan, if you desire to love life and see good days, so all you need to do is to refrain your tongue from speaking evil. So parang napakadali, parang napakasimple, pero mahirap gawin sa totoo lang. Ilan na po sa atin ang na dahil po sa salita ay tayo ay naimpluwensyahan. Sa katunayan, madalas dahil sa mga salita na ating naririnig, madalas tayo naiimpluwensyahan ito araw-araw ng ating pong pamumuhay. So napakalinaw po ng salita ng Diyos. Sabi niya ay kung gusto nating makakita, maibig natin ang ating buhay at magkaroon tayo ng mga magaganda at mabubuting araw. Kung papansinin niyo po, good days, talagang plural. Ang ibig sabihin lang niyan ay hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, kundi maraming araw ang pwedeng dumating sa atin, mga pinagpalang araw, mga magagandang araw na darating pa sa buhay natin kapag nagsalita tayo ng magaganda. Kapag iningatan natin ang ating mga salita. Kaya nga po ang susi, ang sikreto mula sa salita ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng mga magagandang araw or good days, kailangan matuto tayo na magtimpi. Kailangan matuto tayong magpigil sa ating mga labi at piliin po natin ang ating po mga sinasabi. Kumbaga, salain po natin ang ating mga sinasabi bago natin bitawan, isipin muna nating mabuti kung ito po ay makakasakit ng kalooban, kung ito po ay pag yung mga nakakarinig sila ba'y mapagpapala, o kung yung mga nakikinig sa atin ay sila ba ay matutuwa. Siyempre, kapag ang sinabi natin ay salita na maganda na makapagbibigay ng encouragement sa ating kapwa, sabihin po natin. Pero kapag ang sasabihin natin ay makapagbibigay ng lungkot, makapagbibigay ng hindi maganda, lalo na yung mga salita ng negative words, ay piliin po natin, salain po natin. Kaya nga po, pakaingatan po natin ang ating po mga sinasabi. Sapagkat ayon po sa salita ng Diyos, napaka-delikado kapag hindi po natin binantayan ang ating pong mga dila o mga labi. Pastor Lynn, di ba merong istorya sa Bible, merong verse sa Bible sa James chapter 3 verse 4 and 5. Yun yung patungkol sa barko. Pastor Alin, paki-share mo nga yung patungkol sa barko, kung paano niya minamaneho ang barko sa magitan ng isang rudder. Yan. Sabi sa James chapter 3 verses 4 and 5, and look at ships, they are so big that it takes strong winds to drive them, yet they are steered by a tiny rudder wherever the helmsman directs. In the same way, the tongue is a small part of the body, yet it can boast of great achievements. Huge forests can be set on fire by a little flame. So, James ay gumawa ng isang metaphor dito para ma-describe niya sa atin kung ano yung nagagawa ng isang dila na napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero para siyang yung, ano ba sa Tagalog ng rudder? Timon. O yun. Para siyang timon na, yung timon, napakalaki ng barko, napakaliit na bahagi ng timon, pero siya yung nagdedesisyon kung liliko ba yung barko, iikot ba, didiretso ba. Okay, so napakaliit lang nun, napakaliit lang na bahagi ng isang napakalaking barko. Pero siya yung nagbibigay ng direksyon sa kalakihan ng barko kung saan ito direksyon tutungo. Kaya ganun din po ang dila. Ang dila ang siyang magsasabi kung ano yung magiging resulta ng buhay mo. Or sabihin na natin,
physically, napakaliit na bahagi ng Yeah. dila, pero pag ito nagsalita, buong katawan mo yung maaapektuhan. One time, tinuro din natin dito na kapag kayong salita mo, as you wake up in the morning, tapos yung salita mo is something na malungkot, or sinabi mo na kaagad, pag-ising mo pa lang sa umaga na, "Hi, nakapagod, parang lalagnatin ako, parang hindi magandang araw na ito." At iyon yung mararamdaman at mararanasan ng buong katawan mo sa maghapon. So, ganun kasimple. Ganun kasimple lang yung sinabi ng dila, pero napakalaki ng nagiging epekto. Oo. Naalala ko tuloy yung isang pangyayari sa ibang bansa na kung saan-saan maraming ari-arian ang nawala, maraming mga tahanan ang nasunog, at maraming may mga buhay din ang namatay, at saka ekta-ektaryang mga lupain ang nasira, mga pananim o mga puno ang nasira. So, makikita natin doon na nung kanilang imbestigahan, nagkaroon ng investigasyon kung saan nagsimula ang sunog na nagresulta. Doon po ito sa California, kung saan po nagsimula yung sunog dahil talagang kumitil na maraming buhay at maraming mga nawalan ng mga ari-arian, at libu-libong ektaryang lupain ang nawasak, nasira, mga pananim. Natuklasan nila, Pastor Alin, na ang pinagmulan ay upos ng sigarilyo. Imaginein mo yon. So, upos ng sigarilyo, pero ang damage niya, ang laki-laki. Ang daming nangyari, ang daming nasaktan. So, ang ibig ko lamang sabihin dito, mga kaibigan, katulad na nga ng ating pinag-aaralan, isang maliit na bahagi ng ating katawan, pero very powerful. Napaka-makapangyarihan niya. Na kapag hindi natin binantayan, yung ating dila ay pwede siyang mangwasak. Actually, pwede rin siyang pumatay sa magitan ng salita. Ang delikado pa noon nito ay merong epekto, hindi lamang sa ating sarili, lalo na dun sa mga taong makakarinig. Oo. So, napakadelikado. Kaya nga po, kahit ang salita ng Diyos, kahit ang Biblia mismo ay nagbibigay ng paalala. Oo, sa atin, sabi niya, life and death. Proverbs 18:10. 21. O 21. Na ang buhay, Proverbs 18:21. Ang sabi doon, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Diba? Yeah. Looking at the positive side naman, na sabi nga natin kanina, maliit na bahagi lang ang dila, pero malaki yung nagagawa. Kung yung dila naman natin, igagamitin natin sa mabuti, marami din itong magagawang magandang bagay. Like, kung yung ating sinasabi nakaka-encourage sa mga tao, pwedeng ang isang taong suko na, parang pakiramdam niya, talo na siya sa buhay, parang wala na siyang, anong term doon is, hopeless na yung sitwasyon niya, pwedeng mabago mo ang kanyang pananaw sa pamamagitan lamang ng salita. At ang nakakatuwa pa doon is, kung yung nilalaman ng mga sasabihin mo ay the same thing as kung ano yung sinasabi sa Bible. Kasi alam naman natin na yung salita ng Diyos may kapangyarihan. Na kung ito'y sinabi mo, nagbibigay ito ng buhay. Nag-e-energize nga ito eh. Kahit sa mga taong lugmok at walang pag-asa. So, papunta tayo doon, Pastor Aline. Kaya nga, sabi, use your words to bless, restore, and heal. So, gamitin daw natin yung ating mga salita to bless people, to restore, and heal. So, tama ang sinabi mo na sa positibong pananaw naman, pwede nating gamitin yung ating mga labi, ang ating mga salita na makapagbibigay ng pagpapala, makapagbibigay ng restoration, at makakapag-heal sa isang taong nasaktan, sa isang taong nagdaramdam,
sa isang taong maraming mga pain na kanyang dinaramdam, pero kapag nagsalita ka ng mga positibong pananalita at pag nag-speak ka ng blessing sa kanila, pag nagsalita ka ng positibong pananalita para sa kanila, so ang tao ay tumatatag, lumalakas, nanunumbalik, nare-restore, nagkakaroon ng restoration sa buhay niya. Kaya nga po, alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Nais niya na wag nating anihin yung mga bunga ng ating mga salita na hindi magaganda. Mana pa, ang gusto ng Diyos po ay ating tanggapin o anihin yung bunga ng magagandang mga sinasabi natin sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Kaya nga sabi kanina, life and death. So pag nagsalita ka ng mga salita ng buhay, nagsasalita ka o nag-speak ka ng life. Nagsasalita ka ng buhay. Nagsasalita ka ng hindi mo na nalalaman, di ba? Pastor Ale, marami tayong mga na we-witness na hindi nating alam na kapag salita pala tayo sa kanila ng maganda minsan di natin matandaan, pero nabanggit lang natin siguro parang kaya mo yan, God bless you, yung pala ay hindi nila ito makalimutan dahil nagkaroon ito ng impact sa buhay nila. Oh, yes, so Pastor. maaaring ganun din, no? Napakasarap marinig ulit. Yung nasabi mo pala before, nakalimutan mo na nasabi mo pala yon. Pagkatapos sasabihin nila, nung sinabi mo yon, lumakas ako, o nung sinabi mo yon, na-encourage ako. Pinanghawakan ko yung narinig ko na yon from you kasi na-overcome ko yung problema ko. Yung mga ganon. Kaysa naman dun sa mga lumapit sa ilo mo, nung sinabi mo sa akin yung sinabi mo, lalo ako nainis. Or natisod ako. Or ilang taon kong dinamdam yun. Talagang punong-puno ng galit ang aking puso. Sabi din sa Bible, Pastor, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, minsan, ang salita ng tao, masakit, hindi maganda kasi nagagaling ito sa pusong nasakitan at nagagalit. Kaya nga mga minamahal po na tagapakinig, isang paalala na kapag ka tayo nagagalit, kung pwedeng hindi na lang tayo magsalita, pigilin natin ang ating sarili. Alam ko lahat naman po tayo ay guilty sa parte na yon. Na pagkagalit tayo, iba yung nasasabi natin. Kaya nga, it's either kontrolin mo yung galit mo or pagpasensyahin mo na lang yung mga sitwasyon or wag ka na lang magsalita. Wag ka na lang magsalita. Kasi po, karaniwan o most of the times, pagkagalit tayo, hindi talaga magaganda ang ating nasasabi. Kahit sa ating sariling mga kapamilya, kahit sa sarili nating, sa ating asawa, sa ating mga anak, kapag kagalit tayo, meron tayong nasasabi na hindi natin namamalayan na kung yung sinabi natin mangyari sa pamilya natin, hindi rin natin ito matatanggap. Kaya kapag ka nagkagalit tayo, iwasan nating magsalita, napigilin natin yung pagsasalita ng hindi maganda. Although, alam nating pare-pareho yun na pagkagalit tayo, talaga nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. So, paalala lang din po sa ating lahat, including us, na kapag galit tayo, hayaan muna nating mag-subside yung emosyon natin bago tayo magsalita. And before you know it, yung salita mo, nakaka-encourage na. Alam niyo po ba, na kahit mismo ang Panginoong Hesus ay naniniwala siya sa authority at kapangyarihan ng word, ng salita ng Diyos. Kahit siya mismo, naniniwala siya na may power ang words talaga. Amen. Siya mismo, Lord of Lords, King of Kings, siya mismo naniniwala siya. Matatandaan mo, nung bumagyo, Pastor Alin, yung hangin, anong ginamit niya? Words, di ba? Power of words. Nung pag pinapalayas niya yung mga evil spirit, anong ginagamit niya? Words. 'Di ba? Pati nga yung fig tree, 'di ba? Sinabihan niya na 'wag nang mamunga, 'di ba? So nangyari. So mismong ang Panginoong Hesus, ginagamit niya at naniniwala siya sa authority ng word.
So kung siya mismo, naniniwala siya na talaga may kapangyarihan ng salita. And believe me mga kapatid, may kapangyarihan talagang salita. Lalo na kapag ang ating sinasalita, ang ating sinasabi ay salita ng Diyos mula sa Bible. Halimbawa, may sakit ka, ginugupo ka ng sakit, so pwede mong salitain, by your stripes I am healed. Nasa Bible ba yun? Opo. At positive declaration ho ba yun? Opo. Nagsisinungaling ho ba ang Bible doon? Hindi ho. Pag sinabi niyang, by your stripes, I am healed. So, speak the language of faith. So, paulit-ulit mo itong salitain. Lagi mo itong sabihin sa buhay mo. And time will come. Habang sinasabi mo ito, habang sinasabi mo ito nangyayari sa buhay mo. Natatandaan ko lang, dagdag ko lang, ano ba ibig sabihin ng pangalang Abram? Di ba? Childless. Abram, childless. Father lang siya. 'Di ba? Oh, wala siyang anak. Kaya 'di ba anong ipinalit sa kanyang pangalan? Abraham, 'di ba? Abraham, father of many nations. Father of many nations. Pero yung time na yon ay wala siyang anak. 'Di ba? So, imagine niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Isang walang anak na si Abraham, pinangakuan ng Diyos na ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit. Pero ang time na yun, wala naman siyang anak. Kasi matanda na sila at yung asawa niya ay 90 plus na. Ang tanda. So, paano magkakaanak yun? At si Abraham, ganun din matanda na rin. So, wala talagang pagkakataon para sila ay magkaroon ng anak. Pero sinabi ng Diyos na magkakaroon sila Alam nyo, ibig sabihin ng pangalang Abraham, father of many. Father of many. So, imagine niyo si Abraham ay merong ilang daang tauhan. Meron siyang ilang daang mga alipin. Imagine niyo araw-araw siyang tinatawag. Abraham, father of many. Father of many. Araw-araw yon. Father of many nations. Father of many nations. Pagtatawagin siya ng isang tauhan niya, Father of many nations. Pagtatawagin siya ng kanyang asawa, Father of many nations. Sa dami ng kanyang mga tauhan, ay imagine niyo po mga kapatid, na yung pangako, ipinangako ng Diyos para sa kanya ay nagkatotoo. Di ba Kaya nga may kapangyarihan ng salita. Ikaw ba naman, araw-araw ka ba namang tawagin ng Father of many nations? Hindi ba naman magkakatotoo yung salita o kapangyarihan ng salita na palagi niya sinasabi halos araw-araw? So nangyari po, talagang siya po ay naging ama ng maraming bansa. So, magpatuloy po tayo mga kapatid. So, ganun tayo kamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Ayaw niya na ating pong anihin yung mga pangit na ating mga sinasabi. So, use your words to bless people, to restore and heal. Gamitin po natin ito. Ano pa po? Change your words and change your life. Yan. Anong masasabi mo dito, Pastor Arlene? Change your words and change your life. Change your words and change your life. Kung every morning palagi mong sasabihin na ganito lang talaga ako, mahirap, hindi na natapos ang problema, hindi na nawala ng problema. Kung araw-araw sasabihin mo na, nako, yung mga anak ko ganyan na talaga, problema ko talaga yan, sakit ng ulo. Pag ganun lagi mo sinabi, yun yung aabangan mo na mangyayari sa buhay mo. Pero kung babaguhin mo yung salita at sasabihin mo, salamat Panginoon, pag-ising mo pa lang sa umaga, salamat Panginoon, at isang maganda, masayang buhay ang naghihintay sa akin sa buong maghapon. Then every day sinasabi mo yon, thank you Lord, it's a great day today. And magiging successful ang mga anak ko. Although sa ngayon nasa proseso pa lang sila na inaayos yung kanilang personality, pero I believe na darating ang time na magiging maayos ang kanilang pagkatao, magsasucceed sila sa buhay, magkakaroon din sila ng maayos na pamumuhay. So,
ang aabangan mo, magandang buhay. So, yung dating parang sitwasyon mo na hindi masaya, hindi maayos, lagi kang namumroblema, pwedeng mabago yon, magkaroon ng turnaround yung iyong buhay at maging masaya, maging maayos kung lagi mong sinasabi yung kabaliktaran ng dati mong sinasabi. Yon. Dati. Yung dati mong sinasabi na puro negatibo, gano'n. Kaya nga po, nais po namin kayong encourage ngayong gabi na buksan natin ang ating mga labi at salitain natin yung salita ng Diyos. Magsalita tayo ng magaganda, no? Mag-speak tayo about sa ating marriage, mag-speak tayo about sa ating mga anak. Palitan po natin yung ating mga sinasabi. Please lang po, mga kapatid, sapagkat meron talaga siyang kapangyarihan. Kung gusto mong ang anak mo ay lumaking bobo talaga, ay huwag kang tumigil, magsalita hindi maganda. Ngayon, kung gusto mong anak mo ay magkaroon ng maganda kinabukasan, pag-speak ka sa kanya. Sabihin mo, Lord, salamat. Yung anak ko ay magkakaroon ng magandang future. And tinitiyak ko sa iyo, kapatid, talagang ang anak mo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sapagkat bata pa lang siya, mag-speak ka na ng magagandang bagay para sa kanya, buksan mong yung mga labi, mag-declare ka sa kanya, at salitaan mo ang salita ng Diyos, salitaan mo ang salita ng buhay. Mag-speak ka rin sa iyong marriage na, Lord, salamat, alam ko, magbabago ang aking asawa, magtatagumpay mo. Sabihin, nakita asawa ko, di na yata magbabago. Hindi po, mag-speak ka palagi. Sabihin mo kay Lord, Lord, salamat, I declare na yung aking asawa ay babaguhin mo. I declare yung aking asawa magiging responsible. And I declare, Lord, na kaming family ay magiging masaya na pamilya. So, walang imposible sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga kanina, di ba, pag nag-speak ka ng, kapag iningatan mo ang iyong labi, yung verse natin kanina, sa 1 Peter chapter 3, pag iningatan mo ang iyong labi, pag hindi ka nagsalita ng hindi magaganda, and you will see good days. Okay. At saka Amen. importante, we pray in faith. Yeah. What is praying in faith? Praying in faith is saying the same thing as God says. Kung ano yung mga sinabi ng Diyos sa kanyang salita, kung iyon din yung iyong sinasalita araw-araw kapag kinakausap mo siya, it's the same thing as claiming kung ano yung mga pinangako niya sa'yo. Alimbawa, everyday, sasabihin mo, Lord, salamat because you will supply all our needs. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan, yung kagalakan namin sa iyo, yun ang aming strength. Yung saying the same thing, kung ano yung sinabi ng Bible, yung sinasabi ng Diyos para sa atin, is yun yung praying in faith, yun yung effective prayer. At kung masasanay tayo ng ganong pananalangin, yung ating salita every time we pray, ang pwedeng magbago ng ating buhay. Okay? Actually, binigay na sa atin ng Panginoon yung magandang buhay. Buhay na ganap at kasya siya. Yun yung binayaran niya dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Pero para mag-manifest ito sa buhay natin, yung cooperation natin to speak what we believe, yun yung magtutulong, yun yung magpapamanifest, okay, ng lahat ng ipinagkaloob na at ipinramis na ng Lord sa atin. Like sinabi niya na by the stripes of Jesus we are healed, given, kumbaga naibigay na, nangyari na, bayad na ng banal na dugo ni Jesus. Pero paano magmamanifest ang healing sa atin? Every day we speak healing. Lord, Amen. thank you for healing me. Thank you, Lord, na, like example, kung kayo po ay mataas yung cholesterol or kayo ay laging may masakit sa katawan, Lord, salamat dahil kahit nararamdaman ko pa ang pain na ito, it will be gone because you have promised, by your stripes I am healed. Lord, salamat kasi kahit na nasa ganito akong sitwasyon, this is not final. Hindi ito magtatagal. Dadaan lang to and soon magmamanifest yung healing mo sa akin. Kung lagi natin sasabihin, nako, hindi nagagaling, nako, ganito na lang ba ang sitwasyon, nako, palagi na lang bang ganito, eto na lang ba, wala na ba tayo, yung parang, Wala nang pag-asa. oo, yun yung tunog, o yun yung sound ng isang tao na
talunan, hindi nananampalataya, Yes. hindi umaasa sa Diyos na Oo. pwede niyang baguhin Kumbaga, ang ating sitwasyon. Hindi yun language ng faith. Yeah, Hindi yun ang yun salita language ng mga of faith. ni-redeem. Correct. Hindi yun salita ng mga ni-redeem. Hindi yun salita ng mga taong naniniwala na may Kristong nagsakripisyo ng kanyang buhay doon dahil sa bundok ng Kalbaryo. Ang sino mang taong naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo, at sa kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo, at naniniwala din siya na mahal siya, dapat salita mo. makita ito, maramdaman ito sa kanyang mga sinasabi. Okay. So, pagising mo sa umaga, sa halip na, ano ba to, ito na naman, parang wala namang At mabuti saka mangyayari. kagaya ng senior ko kanina, Pastor, out of the abundance of the heart, the mouth Oo. speaks. Ang tunay na nananampalataya sa Diyos Oo. at kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa, ang kanyang salita ay salita ng pag-asa, Mm-mm. salita ng buhay, Oo. salita ng may pananampalataya. Amen. Lagi niyo pong tatandaan, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Amen. Gaano man kabigat, kalaki, ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay, may pag-asa. May pag-asa tayo. Buhay ang ating pag-asa. Kahit yun pong mga parang imposible na, parang wala na talagang pag-asa, talagang sinukuan na, parang hindi na kaya. Speak the language of faith. Magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen. Magsalita pa rin Meron tayo kang na magaganda. karamdaman, speak Oo. the language of faith. Speak the language Kung of meron faith. kang matinding pangangailangan, speak the language of faith. Kung may kinakaharap kang problema sa inyong mag-asawa, speak the language of faith. Oo. Kung meron kang worries o pag-aalala sa iyong mga anak, speak the language of faith. Whatever situation you are in, speak the language of faith. And makikita mo magbabago. And you ang will see you will see good Good days in your life. Amen. 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 At makikita mo hindi lang ilang araw, ilang panahon, kundi maraming panahon at maraming magagandang araw ang makikita mo sa buhay mo. Ano ibig sabihin? Mga fruitful days, araw na masasaya, panahon na talagang pinagpala ang mararanasan mo sa buhay mo. So, mag-stop yung mga salita ng mga hindi magaganda, yung cursing, iputol po natin ito. Putulin po natin ito. At simulan po natin magsalita ng salita ng buhay, salita ng Start pananampalataya, blessing, stop cursing. lalo na salita ng Diyos. Amen. Mahal po kayo ng Panginoon. God bless you all. Amen. Pagkarinig ko ng lumang gitara, para bang nagbabalik tanaw. Kapapalat ang aking nakakalala, para bang nagbabalik sayaw. We want to say hello and good evening and thank you for listening sa The Rock Christian Fellowship headed by Pastor Velmer Masuecos at saka sa PRCF Music Team headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera. Kasama po si Charmaine Herales, Brother Leo and Sister Marisa Swan. At syempre po sa Healthy Cooking Solution by Brother Boboy and Sister Coraya. At nais namin mag-good evening sa lahat ng Magpantay family, si Grace, si Jack, si Nika, si Micah, si Gio, si Kim, si JJ, si Sed, si Casey Magpantay, at si Ate Maribel, si Steel, hello. At amin din pong binabati, good evening, si Uncle Junior, Boy and Dory Alzate, Lola Maria, Beth, Grace, and Remy Evangelista of Munting, Batangas. Si Ate Iya, at ang cute na si Yanay Valencia, at kasama po si Ate Melquis Almario ng City Health Office. Ayan, maraming salamat po sa lahat po na nakinig po sa amin. Next Friday po ulit. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. Ayan, syempre, thank you po sa pakikinig dyan po sa mga family po namin na nandyan po sa Angeles City, Pampanga. Ayan, hello po kay Charmaine and Cynthia Taidy, kay Daddy Doming, Mami Helen, kay Tito Ming, kay Kuya Pong, Ate Cindy, and kay Hiro. Ayan. Hello din po sa BBF team, kay Kuya Benok, kay Dada, kay Gleda, Brian, Dwight, Justin, Carlo, Kyra, McTylery, Marvin, Trixie, Hazel, Diane,
Jaya, Persian, Frankie, Luis, Michelle, Trisha, Saria, Rain, and Gado. Yan, hello din po sa mga kapatid po namin na nandyan po sa Lote, Puerto Ribas. Hello po kay Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, Luis, Edlin, Nora, Hazel, Diane, and Oliver Santiago, Grace, Elimar, Trisha, and Dave Santiago, Michelle Cabana, Mila and Lando Santiago, Apple, Mark, Jaya, and Jenna Santiago. Hello din po kay Nanay Lucy, Belen and Abigail, Maria Margalio, Chame, Cyrus, and Christian. Hello din po kay Ate Lita and Jane Vicente, AJ, and Casey, Tim, and Matthew. Ayan, hello din kay Ate Irene and Kuya July Baleno, Justin, and Shane. Hello din kay Ate Mer, Malu and Trixie, Ate Rose, Ate Carla, Apple Gonzalez, Jimboy Lopez, Jane and Bernard Laconsay, Janver and Raisa Laconsay, and kay Kuya Denny. Yan, hello din po kay Ate Lisa, kay Ram, Ate Albi, and Ate Aubrey Isor. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw. Nice kayo good evening sa lahat ng relief feeding program volunteers. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, pagmamalasakit sa ating mga bata. Lalong-lalo na kay Mars Jo at kay Shaira, kay Nanay Evelyn, kay Ate Nora, kay Hazel at kay Dayan, kay Jane, at saka kay Apple, dyan sa Lote, J. Rizal, kay Ate Lisa, Izon, kay Irene, kay Gleda, at kay Ate Jane. Ayan, hello sa inyong lahat. At syempre kay EJ. Ayan, sa mga volunteers na tumutulong po sa atin para yung ating feeding program ay may sakatuparan every day. So, malapit na pong matapos ang ating first cycle. Ayan. Thank you very much. At syempre binabati ko po ang napakapoging kuya namin dyan sa Arizona, USA na si Kuya Genrev Luciano at si Kuya Ian De Leon from BNHS. Hello po sa inyo. Ayan, sa lahat po ng gusto pong makiselebrate sa amin, punta po kayo every Sunday po yan. Ang aming Word Celebration dun po sa taas po ng PS Bank sa 3rd floor SHP Building. Yan. Tapat ng China Bank, taas ng PS Bank. Yan. Thursday po ang aming Midweek prayer, and declaration. And Saturday, Youth Jam. Youth Jam po yan. 5 p.m. Yan, 5 p.m. So, pasyal po kayo. Welcome na welcome po kayong lahat. Binabati ko po si Mami Gloria Tapan, Gleda and Rain Tapan. For your comments and suggestions and prayer requests, pwede po kayong mag-text 0907-906-3452. Again, 0907-906-3452 or 091-792-84843, 091-792-84843. Babalik ang lalamig. Hey, Madlang people, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, Madlang people. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutang mag-hello kay Ate Sol, Evangelista. Ayan, na dapat kasama natin today. Pero get well soon, Ate Sol. At syempre, sa kanyang pinakamamahal na prinsipe, kay Kuya Edmond, Evangelista, na alam naming excited na sa pagbabalik ng kanyang prinsesa. Alubak ng loob kapag nangangarak, para bang nagbabalik saya. Ang pagkapang ng damdamin at matutuwa, para bang nawawalang kaba. Pagpupuri sa langit, para bang nagbabalik. Sa lahat po ng mga nagiging channels of blessing ng program para magpatuloy po ang #BBF, maraming salamat po sa inyong lahat. And we declare po na patuloy na magkaroon kayo ng abundant harvest at masayang buhay sa lahat ng panahon. People, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Nais ko pong batiin ang aking mommy and daddy advance. Happy 48th anniversary. Slow down.
Again, binabati ko po ang aking daddy and mommy, Mr. and Mrs. Doming Tabamo. Happy 48th anniversary po on the 27th of this month. Sayawe tayo, sayaw tayo, sayawe tayo, sayaw, sayaw tayo. Hello and good evening po kay Ate Joy and Kuya Bernard Tuason, kay Berlin Tuason at kay paring Rick Gatdula. Ganon din po kay Ate Mila and AJ Ongkingko and Aaron of Apukay. Para bang magbabalik lang Hello din sa aking mga classmates dyan sa Parang Bagak, lalong-lalo na kay Marivic Gloria, kay Lori Kicho. kamay, indayong sayaw tayo. Hey, matlang Hello and good evening also to Arman and She Rosanes. hey, matlang pito. Good evening din po sa lahat ng Kanta family sa Parang Bagak. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program. #BBF, #blessed, beloved, and favored. Salamat po sa lahat na nananalangin, nag-encourage sa amin, sa lahat na nagte-text, at lalong-lalo na sa lahat ng sumusuporta po sa ating program. #BBF. This is every Friday, 7 to 8 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. So, ugaliin po nating makinig sa ating program, #PBF, at lagi po namin pagsisigawan, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Daddy Lord, maging sino ka man noon, bukas, at magpakailanman. So, keep on listening to #BBF dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo!